hindi nabayaran ng kaibigan ko iyon, ako bang magbabayad ng utang o makakasuhan rin po ba ang garantor? Anong purpose ng guarantor? Ibig sabihin ng guarantor, you can also be liable for sa utang na yan. But you can only be liable kung hindi na makita iyon o hindi na kaya magbayad si principal na may obligation. Ang principal na may obligation, siya dapat ang magbayad, principal debtor. Pero kung hindi kaya magbayad ni principal debtor, ang guarantor ang magbabayad. Yun yan. So ibig sabihin, pwede ka maging liable. That's why huwag kang guarantor dyan. Kung tingin mo, yung kaibigan mo, hindi kaya magbayad. Don't forget, kailangan natin pag-isipan, pagpautang tayo or maging guarantor tayo ng isang obligation, tingnan natin ang kaibigan natin kung may capacity to pay ba. Kung walang capacity to pay, huwag kang mag-guarantor. Kasi bakit? Kung hindi makabayad yan, ikaw talaga ang pwedeng singilin ng bangko, ng lending company as a guarantor. Naku, kung alanganin ka, huwag ka nalang mag-garantor. Huwag kang mag-guarantor. Yung iba dyan, naging co-maker, nakaperma pa ng mga loan contracts na wala namang natanggap. Kahit dahil pakisama sa kaibigan. Don't forget, pwede naman makisama. But ang problema dyan, yung mga pakisama na yan, tingnan mo muna yung kaibigan mo kung may capacity to pay ba. May kakayahan bang magbayad after ilang taon o ilang buwan. Otherwise, huwag mong gawin yan. Kasi bakit? Pwedeng ikaw ang inimanda, ikaw yung singilin ng bangko or lending company. Worst, wala ka namang natanggap kahit piso, tapos ikaw magbayad ng utang. So, sasakit lang ang ulo mo. So, ang suggestion ko, pwedeng makisama, wag lang pabaya kasi in the very first place, tingnan mo muna ang kaibigan mo kung may capacity to pay ba. Paano ang depensa, Kuya Mark, ng mga garantor? Dahil maraming kababayan, may kapitbahay nga kami, na siya yung sinisingil sa malaking utang dahil siya nga ang nag-garantor. Sa kaibigan niya rin, kapitbahay namin. Paano ang depensa po ng mga garantor? Ang depensa niya, sabihin niya na he can only be liable kung parang insolvent na talaga si principal debtor. So bago siya maging liable, si guarantor, kailangan mo nang may proof na yung principal debtor wala na talagang kakayahan na magbayad. So yun yan. So pag may kakayahan naman magbayad, so or nakita naman na nandyan lang nakatira dyan, kolektahin muna ng creditor si principal debtor. Kung hindi na talaga magbayad or insolvent na, bankrupt na, doon pa lang si guarantor pwede magbayad. Alright, sa mga garantor dyan, yung pong sagot sa iyong katanungan, mga kababayan. Kung idemanda ko ang nag-utang sa akin, ang dapat patunayan ko sa korte, Kuya Mark? Kung demanda, very clear, ang mga papatunayan, number one, existence of a transaction. Creating an obligation. Kailangan may transaction kayo. Hindi naman pwede sabihin mo, si Pedro may utang sa akin. Anong proof mo? Kailangan muna, i-prove mo sa court na may transaction kayo. Ang transaction na yan will create an obligation. Pangalawa, amount of money involved. Magkano ba ang transaction na yan na pinag-uusapan? Magkano ba ang obligasyon ni debtor? Number three, yung kwarta na yan must be due and demandable already. Must be due and demandable. Pang-apat, kailangan si creditor will make a demand to pay. Kailangan may demand to pay given by the creditor addressed to the debtor. And lastly, kailangan, kung may mga interest man yan, kailangan naka-specified in writing ang interest, kung magkano ang rate ng interest. Otherwise, walang obligation si debtor magbayad ng interest kung hindi in writing ang stipulation with respect to the payment of interest. Alright, Kuya Mark, bago tayo mag-break, meron lang akong tanong, Kuya Mark.